المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal na tagapakinig, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sumapit na ikasiyam na buwan ng Ramadan sa loob ng isang taon, ay pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-ayuno ang isang Muslim, lalaki man ito o babae, bilang isang tungkulin sa kanya. Hindi nagtatapos ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. May tinatawag na kusang loob na pag-aayuno o hindi obligado o ang voluntaryong pag-aayuno sa ibang mga buwan. Isa na rito ang pag-aayuno ng 6 na araw sa buwan ng Syawal. Sa mga may kakayahan sa kanilang mga sarili na nagnanais ng mga karagdagang gantimpala sa mga gumawa nito, siya ay mag-aayuno sa kanyang kakayahan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan summa atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahr." Ang ibig sabihin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinuman ang mag-ayuno ng isang buwan sa buwan ng Ramadan at pagkaraan ay sinundan niya ito ng 6 na araw na pag-aayuno sa buwan ng Syawal, ay para na rin siyang nag-ayuno ng kompleto sa buong isang taon. Mashallah. Mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, papaano natin isa sa katuparan ng pag-aayuno sa araw na yaon? Unang-una, ipinahuntulot ng Islam, pwede kayong mag-ayuno ng hindi sunod-sunod. Pwede rin itong sunod-sunod na mag-ayuno ng 6 na araw sa buwan ng Syawal. Ibig sabihin, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, pagkatapos ng Eid al-Fitr, pagkatapos ng 3 araw ng Eid al-Fitr, ay maaari ka nang mag-umpisa na mag-ayuno ng 6 na araw sa buwan ng Syawal. Ay pwede rin sa iyo mag-ayuno na magkahiwa-hiwalay. Ibig sabihin, sa araw na ito ikaw ay mag-ayuno, bukas hindi, at pagkatapos bukas ay mag-ayuno naman. Ay pwede naman sa iyo mag-ayuno ng 2 araw, pagkatapos ay hindi, pagkatapos bukas na makaraan ay pwede ka naman mag-ayuno. Yun ay pinahintulot sa iyo. Pwede magkasunod-sunod, pwede magkahiwa-hiwalay. Pangalawa, sa mga, for example, naglalakbay, sa mga nagtatravel, or mga may sakit, mas mainam muna sa kanila kung sila ay may nakaligtaang mga pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay mas mainam sa kanila na bayaran muna nila ang mga nakaligtaang na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at pagkatapos ay sundan na nila nito ang 6 na araw na pag-aayuno sa buwan ng Syawal. For example, kung meron siyang nakaligtaan na 2 araw dahil siya ay may sakit, bayaran mo muna ito ng 2 araw, pagkatapos ay mag-ayuno ka na ng 6 na araw. Sa mga may kada, for example, may kada, bayaran mo muna at pagkatapos ay sundan mo na ito ng 6 na araw. Sa mga may regla, sa mga may buwan ng dalaw, for example, kung meron siyang may 6 na araw na kaligtaan
sa buwan ng Ramadan, ay bayaran niya muna ito at pagkatapos ay sundan niya ito ng 6 na araw. At kung sa tingin niya sa kanyang sitwasyon ay hindi niya kaya, ay pwede siyang mag-umpisa muna ng pag-ayun ng 6 na araw, pagkatapos ay babayaran niya na ang nakaligtaang mga araw sa buwan ng Ramadan sa ibang mga buwan na lamang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.